Hello mga mi! So, go to travel abroad, especially in Korea. It's springtime. So, the date of my travel is March 30 to April 4, 2024. So, it's springtime. So, ang forecast po kasi na binigay ni South Korea for the cherry blossom is katapusan ng March until first week of April. So, kinuha na natin yon. And then yan, nagpicture-picture tayo. Ate, yung basura tayo, lagay mo sa gilid kasi makita tayo. So, yon, excited na ako. Hindi ako makatulog dyan. So, ang flight ko is 6 o'clock in the morning. Pero alas 2 pa lang na madaling araw is lumabas na ako ng bahay. So, ang travel pala natin is Sabado de Gloria. So, hindi ko nakuha yung pera na sa Sabado de Gloria tayo mga pi. Para walang traffic, wala tayong kalaban sa kalsada kasi lahat ng mga tao sa Pilipinas ay nandun sa probinsya. So, yan, nandiyan na si Mamang Grab. Sabi ko sa kanya, Kuya, sa airport po tayo. Sa Terminal 3 po ang AirAsia. Yan, i-guide ko kayo from step 1 hanggang makarating tayo ng Korea. Although, this is my second time na pumunta ng Korea, so hindi na ako masyadong kabahan. So, especially for solo traveler na pupunta ng Korea, huwag po kayong mag-alala. It's very convenient, very safe po ang Korea. So, yan, pagdating natin doon, binabata ni Mamang driver at pumunta na tayo sa airport na kung saan may nakalagay dyan. Doon po kayo magpababa sa AirAsia departure. Kasi sa pagharap niyan, may nakalagay na agad dyan na travel tax. So, hindi pa kayo nagbabayad ng travel tax ninyo. Yan. Magbabayad kayo dyan, banday ko. Ano ko after ko mag-check-in. So, dyan, nagbayad kasi ako online. So, okay lang naman. Mga 72 hours before the flight, pwede kang magbayad ng travel tax via GCash ang payment, credit card, and everything. Paymaya, or basta yun yung mga options ng payment niya. So, dyan, dahil AirAsia tayo, maaga din nagpa-check-in baggage ang AirAsia pag international kasi nga mahaba ang pila ng immigration. So, kailangan, wag ka nang magtambay-tambay pa dyan sa airport. Check-in ka na diretso para may oras ka pang gagawin kung ano yung pwede mong gawin. Pero dapat, after ng check-in mo, dumiretso ka na sa immigration kasi ang haba po ng pila. So, dyan nagkakatalo yung iba kasi patambay-tambay muna kasi although 6 o'clock pa yon, tapos diyan ka muna sa labas, mag-prepare ka muna. Pero no, pumila ka na for immigration after check-in ng baggage mo. Pumila ka na sa immigration kasi mahaba ang pila doon, especially for international. So, ayan, pumila na tayo. Ang importante lang naman dyan, ipakita mo yung passport mo, yung travel tax mo, and then especially yung visa mo going to Korea. Hinahanap dyan sa airline. So, ayan si ate, sabi ko sa kanya, Madam, pwede po bang palagyan ng fragile? Kasi mga ngayon, diba, nasisiraan ng mga maleta. So, sabi ko, gusto ko lang po safe yung bagahe ko. Pagdating sa Korea, baka putol-putol na yung mga gulong niyan. Eh, ang hirap pa naman magkarga ng walang gulong. Maglalakad na walang gulong, diba? So, problema yun. Sabi niya, sige po, madam, pwede po yan. O, so, yan. So, mga solo traveler dyan, FYI, pwede kayo mag-request ng fragile para iingatan nila yung gamit mong maleta mo. So, yan po yung mga bawal ilagay sa ating maleta. Sa mga cellphone, mga laptop, mga battery na pumuputok na ganyan is bawal po nilagay sa maleta. So, sabi niya sa akin, ayan na po madam, nilalagay ko na po yung fragile. Have a safe trip po sa Korea. So, ini-explain niya sa akin dun sa ticket niya. Kung anong ganito. Ang bilis magsalita. Hindi ko alam kung gusto niya akong maintindihan yung sinabi niya o hindi. Basta, tingnan niya na lang po yung ticket ko. Ayan. Yes, si madam. Bilis siyang magsalita. So, si madam, hindi ko ito maintindihan, madam. So, ginawa ko, tinignan ko na lang yung ticket ko. So, importante yan yung gate kung saan ka pupunta. Kasi nga, baka maligaw ka. Lalo, halimbawa, after check-in mo, after immigration mo, yung boarding gate ang kailangan mong malaman kasi ako, nawala ako mga B. So, yan. Ipapakita ko dyan saan yung travel tax na pagpasok mo sa airport, yan, sa departure area ng entrance. So, makikita mo dyan agad. Nakasulat naman dyan is travel tax area. Actually, ang behind yan is the AirAsia counter check
in. So yan, pwede kayo magbayad dyan, physical, 1,620 lang. Pero pag magbayad kasi kayo online, may charge yata na 50 pesos. So yan, dyan na tayo sa immigration. Papunta na tayo kay kuya. Yan, tinanong niya sa akin, nasaan yung ticket mo, patingin ng airline mo, kung para dito ka ba sa abroad o doon ka ba sa Pilipinas lang, local, sabi niya sa akin. Hindi ko, kuya, pwede bang pakuha na lang po kasi ang hirap po kasi tanggalin eh. Sige po, kukunin ko, kuya. Hihirapan ka pa din. So, chinet niya lang naman yan kung ikaw ba yung nasa ganyan, at saka yung flight number mo, papunta kung saan. Sabi niya sa akin, ma'am, kayo po ba to? Yes, sir. Bakit po niyo ang ganda? Char. So, yan, after niyan chinek ni kuya, pipila na tayo sa immigration line. So, ayan ang mga B. Ito na yung kinatatakutan ng iba. Baka ma-offload or everything. Basta, ang goal nilang is to travel. Huwag po kayo mag-alala. So, kung meron kayong mga hinaing sa buhay, may mga fear kayo na baka i-offload ako, huwag po kayong matakot. Mostly, ang itatanong lang naman ng immigration officer, kailan nagbalik, anong hotel, anong trabaho. Importante yon. Minsan, pag government employee ka, hingan sa'yo is authority to travel, and for the employment naman is certificate of employment. For business naman, for business, itatanong lang naman sa'yo, anong trabaho mo? Yan, anong klaseng trabaho, it's either ganyan. So, okay na yon. Ang problema pa dito, nagkamali ako ng travel, mag-download kayo ng e-travel app. e-gov ang lalabas doon. Kasi hindi ko pala na nalagay yung info ko doon. So, sabi ng immigration officer sa akin, mali po yung pinrint nyo, mag-ano po kayo ng sa e-travel po. So, nag-input ang lola mo. Naabutan ako ng mga 5 minutes kasi nga, yung papunta, kasi kailangan ng QR code eh. Yun pala importante, QR code. So, yun na yung natin, no? Nakapasa naman. Sabi ni, sir, okay, you're good to go. Have a safe trip. Enjoy Korea. So, yan, nakaupo na tayo dyan sa AirAsia flight natin. So, while waiting, gusto ko sanang matulog. Hindi ka rin naman makakatulog kasi ang ingay ng mga nasa paligid, may naglalakad, may nagkukwentuhan, alam mo yun. Although may nakikita kang mga tutulog-tulugan dyan, pero hindi rin yan tulog. Ewan ko, may mga nakabalandra pa dun sa upuan na halos ko kainin na niya yung lugar. So yun, chill-chill ka lang dyan. So pagdating natin dyan, tinawag na tayo for boarding. So may mga zone 1, zone 2, zone 3. So yung mga malalayo, yung inuunang tinatawag. So yung malapit dito sa may mga crew. So yun yung pinakahuli para hindi magkagulo. So yan, nakapila na tayo dyan. Ready for boarding na. Ayan, medyo magulo lang kasi itong lugar na to, dalawa yung pinapapila nila. Meron silang airline na papuntang Taiwan at meron din pang Korea. Sabi ni sir, sino dito ang papuntang Taiwan? Sabi ko, sir, hindi po ako sa Taiwan. Sa Korea po ako, sir. So, ay, ganun ba, ma'am? Okay, sige. Diyan po ang pila ng Korea. So, tinatawag niya yung bandang Taiwan. Ang hirap pa naman ng mga kasi hindi nag-i-English yung mga yun. So, diba? Talagang nakaka-stress. So, dito na tayo sa loob ng ating airline. Ayan, nakita niyo naman, pila pa rin hanggang sa kaloob-looban kasi hindi ko alam bakit po nakapila. Tagal yung umupo na po kayo. So, yan, hindi ko alam. Ako na pala yung last person. Calling. Tinawag pa ako. Last call. Sabi ko, shit, ano ba yun? Char, natarantang tuloy ako. So, bigla akong napatakbo. Hindi pa naman tapos eh. Iwan ko pa sila. Bakit nag-roll call nakapila pa nga eh. So, yan. Ang ibibigay lang naman dyan is yung ticket mo, kung anong seat number ka, tuturo sa'yo kung saan. Luckily, nasa bintana kasi yun ang pinili ko. Pag mga international, yun ang piliin nyo, yung malapit kayo sa bintana. Kaya magbayad kayo or okay lang para mag-relax kayo. Ang hirap kasi nung magulo yung katabi mo, diba? 4 hours kang travel tapos palis-alisin ka ng katabi mo, iihe or something. Magulo, diba? So, doon ka na sa safe zone. Okay lang magbayad. Kasi ganyan naman talaga. So, nakaalis na kami ng Pilipinas. Hello, Korea. So, yan, napakaganda po ng Korea. Malapit na kami yan sa Korea. Kita na namin yung mga baba ng Korea. So, yun, tingnan mo naman. Wala pong mga fish pen. Wala sa Pilipinas na makikita yun. So, yun, palanding na kami ng Korea. Naku! Rough landing pa yan. Nagkauntugan pa kami dyan. Ayan, kasi nga, mali. Ayan, nagkauntugan kami. Ano ba? Mr. Pilot.
gusto nyo ba kaming mabugbog yung ulo namin papuntang Korea? So yan, medyo nagsigawan kaming lahat dyan. So nakakatawa lang kasi nga sabay-sabay yung sigaw. So welcome to Korea. So yun nga yung flight namin is spring tayo from March 30 to April 4. Yan, green na green. Wala pa akong nakikitang cherry blossom dyan kasi huli pala ang Seoul. Kasi malamig pa ang Seoul. So mga bandang Busan, Daegu, meron na silang cherry blossom doon. Sa Seoul is wala pa. So medyo na-stress tayo mga B. Hindi lang meron tayong friend from Daegu. Pinaulakan. Pumunta ka dito, maraming cherry blossom. So ang oras nun is nasa 1.5 hours from Seoul. So kailangan talagang pag sinabing bloom, hindi ka pa pala dapat pumunta doon. Dapat yung full bloom. Yun pa yung una punta mo kasi yun ang magandang cherry blossom. So paglabas mo ng airport, mga B, ito ang makikita mo. Welcome to Korea. So bakit may Pilipinas lang? Pilipinas na po mga pasahero dito ha? Sinong mga Pilipino dito? Sir, ako po, Pilipino po ako sir. Okay, very good. O follow. Kaliwa ka dyan, sundan mo yung mga taong naglalakbay dyan. Mga first timer din yan, huwag kayong mag-alala. Di nyo rin pare-pareho ang alam. Minsan, nagkakalingon-lingunan pa yan, nagtititig yan, saan ba tayo pupunta? May mga ganong effect eh. So, sundan mo lang yung mga yan. So, paglabas mo dyan sa airport, mostly kasi maraming Chinese eh, kasi may event pala sa Korea. Parang fan meet ng 17. So, ang pagdating sa immigration, nasa 2 oras kami nakapila doon. So, eto, paglabas mo, hindi pa yung immigration mga B. Parang connector pa lang siya, papuntang immigration. Ayan, pagpasok mo dyan, so follow lang kayo sa mga signage dyan. May mga arrow-arrow, may mga ganyan-ganyan. So, transfer. So, sa green, transfer, ibig sabihin, lilipat tayo ng lugar. So, sasakay tayo ng tren. But before tayo sasakay ng tren, ayan, pagpasok mo dyan, merong yellow paper for COVID declaration. Ilagay mo dyan yung mga may sakit-sakit ka ba or something. Siyempre, hindi mo i-declare B. Baka mapaalis ka. O yan, yan yung yellow paper na i-fill out mo. Importante, nakalagay yung hotel address. Dapat may nakasulat ka ng hotel address kasi ilalagay talaga nila doon kung saan nakatira para pwede ka nilang puntahan. So, ibigay mo lang yan kay officer. Tapos nakalagay naman dyan. Yung search, color green, color blue. Yan, sundan mo lang yan. Transfer. So, bago kayo magta-transfer B, dalaan ka muna sa escalator. Yung sinasabi ko sa inyo, pag pupunta kayo, hanapin mo yung 2 escalator. Pero kanan-kanan ka lang naman dyan. Pagbaba mo dyan, escalator ka, isa. Ang problema nga dito mga sumakit pa yung tiyan ko nung gabi. Kaya ininuman ko ng gamot ng bonggang-bongga. Kasi ang hirap pagka may sakit ka pag travel abroad. At hindi ka magsasaya. Diba? Kaya kailangan ingat kayo sa pagkain, lalo pag magta-travel kayo abroad. Magdala kayo ng mga gamot. Lahat ng mga medicines na pwede nyong dalhin just in case. Ako, dinala ko na lahat. Sakit ng tiyan, mga efficacent. Di naman, omega painkiller, mga ganyan. Lahat ng patches na mainit-init, mga hasamisu. Ganyan, ilagay ko kasi malamig na sa Korea. Kailangan tayo ng pampainit, lalo sa mga ating mabut-but o sa tuhod kasi maglalakad tayo. So, yan. Meron pang isang escalator going dyan pababa bago tayo magsakay ng train. So, yan. Sundan mo lang naman yung mga tao. Tapos paglabas mo dyan is nandyan na yung mga tao nakapila din na sasakay ng tren. Huwag ka mag-alala, hindi ka pa mawawala. Nasa loob ka pa ng airport. So yan, sundan mo lang naman sila kasi lahat kayo dyan pupunta, hindi kayo mawawala. Nandyan lahat ng mga first timer, mga paulit-ulit, pabalik-balik na nandyan. So basta lakas lang ng loob mga B. Huwag kang matakot mga B. So yan, pagdating dyan, nandyan na yung, maggugulat ko, nasan ba yung bagahe ko? So after na immigration, saka mo pala makukuha yung bagahe mo mga B. So yan, yung pila. Mamili ka na lang kung sa mga Pilipino ka ba, sa mga Chinese, sa mga Korean, sa mga puti. So dito tayo napila kasi medyo konti-konti lang naman yung pila dito. May mga grupo-grupo dito na hinahanap nila yung mga katimit nila kasi baka mawala, especially for mga Chinese kasi hindi nag-i-English yan. Magulo pa naman mga yun. So, hindi tayo pumunta doon. Baka masama tayo sa mga rabbit-rabbit. No, welcome to South Korea. Dito po tayong lahat. So, ganyan. Mga group tour yan. So, dito tayo sa kabila. So, dumating nga yung train. Ayan, yung train na yan is papunta po yan na immigration. So, yan. Pasama pala ko sa mga Chinese people na hindi rin nag-English. Okay naman sila. Hindi sa nanunulak. Ayan, medyo yung girl dito sa akin likuran
medyo binangga ako. Yung ako ba sa kanya, te, umayos ka te. At si kuya, siguro nakita niya na inano ko sa likod. So, yan. Mababait naman sila. So, paglabas mo ng train, may hahanap ko yung transfer. O, yan. So, color blue. Sundan mo lang itong mga to. So, pagdating mo dyan, meron isang gilid dyan na Incheon Airport. Pwede ka magpa-picture dyan. As in, may mga picture dyan, pwede ka magpa-picture dyan, hayaan mo sila kasi pagdating ng haba rin naman ng pila. Ayun nga mga B, eto ang haba ng pila. As in, it took me like 2 hours bago makalabas din sa immigration. Eh, yung bagahe namin, nandun na, hindi mo nahihintay. Alam mo, pag pabalik ka na lang. So, yan, pag meron kayong cloak na binili, manulula ka sa mga SIM card or mga wifi, kunin nyo na dito. Pagbaba mo dyan, at ano nga lang kayo, maglalakbay kayo sa arrival A. Kasi ang layo, nasa F po paglabas mo. So, pupunta ka pa ng A. So, doon mo siya hahanapin. Kunin mo yung binili mo. And take note, kailangan 2 credit card po ang gamitin nyo. Kasi hindi ko alam kung pinaprank nila yung isang card mo. Kasi sabi nila, ma'am, hindi po nagana yung card mo. Ganon. What? So, paano na lang pag isa lang yung card mo? Anong mangyayari sa'yo? So, kailangan you have extra card para makuha mo yung... Kasi nung last time namin, hindi ko alam kung departure na kami. Budol to o talaga nagsasabi ng totoo talaga. Kasi nakakatakot diga. Paano pagka isa lang yung card mo? Sambutin na lang 2 yung card ko. As in, di ba? Hindi ka pwedeng gumamit ng iba kasi dapat yun lang yung credit card. At saka hindi pwede debit card. Departure. Di ba? Nakaka-stress. Sambutin na lang 2 at pumasok yung isa. So, ayan na po tayo. Palabas na po tayo. Tinitignan na natin yung mga dito sa tabi. Dito ba tayo? Mga nag-aalok, mga taxi. Yan. Di, mga ibas naman. Mga bus naman ka lahat eh. Exit na yan. Diyan mo malalaman kung nasa Korea ka na. Kasi sa loob ng airport, ang init. Ang ginit eh. Yan. Yeah, pag second bukas niya, no, nagsabi, ay, welcome to South Korea. Ay, sobrang lamig dyan. Nasa 4 degrees yung lamig dyan. As in, hindi naman kalamig. Yung friend ko, akala niya, Baguio feels lang. Puta, pagdating niya, sobrang lamig. O, yan, tingnan nga si ate. Ay, naramdaman So, yan, pumunta lang ako dyan. Nagtanong ako dun sa labas kasi mag-airport bus po tayo, no? Bus ko kasi 6001 na malapit dun sa hotel ko. Tanong mo lang naman, where can I buy the ticket? Sasabihin naman sa'yo, if you have T-money from Klook, so, lagyan mo na ng laman yon, babawas namin 17,000 Korean. So, mga nasa ano lang, 800 pesos lang. Or nasa 400 to 5, parang mga 600 to 700, gano'n. So, nakapila na ako dyan, although maraming mga nag-aantay na ng bus. 6001 is going to Myeongdong. Exit 4. So, pag ang hotel mo is malapit sa exit 4 ng Myeongdong, you are lucky enough kasi hindi ka natatawid